I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Naka, shoutout mga bes ha. Hello sa mga Marcos Loyalists Filipinos and OFW supporters ng Marcos administration. Hello. Nako mga bes ha, another good news for everybody. Nakikita nyo? Oh, siguro kilalang kilala nyo yan, ano? Tawas po yan. Oh, alam nyo na, no? Hindi ko na po babanggitin. Medyo masilan po ang channel natin, ano? So, dahil dyan mga kababayan, ito basahin po natin. Ano? Ang sinabi po ng Bureau of Customs, ayan, Philippines, BOC News Today. In a successful interdiction operation at the Ninoy Aquino International Airport, which is ang NAIA Terminal 3. The Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport, in coordination with the NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, size more than 9 kilograms of methamphetamine hydrochloride, commonly known as, alam nyo na, with an estimated street value of 63 million. Oh my goodness. So, kala nyo makakalusot kayo? Oh, yan na nga siguro kung ibang admin ito, wala na, nakalusot na ito. Oh, naalala nyo siguro 2018 ba yan, 2019? Di ba pinalusot nyo nila dyan sa Bureau of Customs yung 6.5 na illegal na droga. Oh, tapos tinuro ang ano ito si Pulong, sabi ni Mr. Taguba. Kung ibang admin yan, wala na, lusot na yan. Pero dahil mahigpit ang kasulukuyang administration, which is ang Marcos administration, talagang hindi talaga sila makakalusot mga kababayan. Doon sa nagko-comment na nagsabi sa comment ko, bakit hindi nahuhuli? Alam nyo, hindi naman lahat ng hinuhuli nila ibibidyo, lalo't masilan din po yan, no? At bakit daw hindi walang nakukulong? Why not hindi nyo itry, no? Pumunta sa Bucor or sa Bilibid, bisitahin nyo po yung mga banyaga doon na nakulong, at mga lokal na na kumbaga yung nagbibinta ng mga illegal na droga dito sa atin. Doon pumunta kayo kaya Bucor Chief Katapang, tanungin nyo. Makita nyo doon, sumisikip na yung kulungan. May mga banyaga mula ng 2022. Alam nyo, marami po ako na in-upload. Yung iba nire-reject ni YouTube kasi ayaw niya, no? Actually, gusto ko sanang i-upload yan. Pero ito, sana makalusot dito sa channel ko. Ayaw na ayaw niya Oh, nire-reject niya, sa totoo lang. So, dahil dito mga kababayan, hindi ko na po, hindi ko na basahin ng mas mahaba, no? Baka hindi aproban ni YouTube ito. Oh, yan, no? Pakita ko lang sa inyo yung highlights. Magkano halaga? 63 million. Agay. Courtesy po ng BOC yan, Bureau of Customs News Today. Agay. Saan nahuli? Sa NAIA Terminal 3. Parang asin guys, mga tawas. Agay. See? Yan, ayan, parang mga tawas, alam nyo na, hindi ko na banggitin. Agay. Ipakita ko sa inyo yung mga highlights, saan nilagay? Sa luggage. Ang akala kasi nila, mga kababayan, makakalusot. Nakikita nyo, sinong nagdala? Banyaga na kulay itim. Ayan itsura niya. See? Banyaga yan, mga kababayan. Nako. Parang si, Mary Jane ito. Akala nila kasi basta-basta lang sila makapasok sa Pilipinas. Siguro, dahil sanay na siguro sila nagpapasok ng illegal na gamot dito sa bansa natin nung mga nakaraan dahil laging lusot. Sa mga port, sa mga terminal, lusot lagi yung 6.5 6.8 ba yun o 6.5 billion na halaga ng ng bawal na gamot. Di ba? Nakalusot. Kagagawa ng itong mga mga singkit kasi. Ayan banyaga yan ayan Sus Mariusep, tawas nga. Alam nyo na mga kababayan. Yun nahuli siya. Tapos sasabihin nyo ngayon, si PBBM weak.
talaga lang weak talaga ang Pangulo. Weak ba yan? Naglalakihang mga, mga tawas na ipinapasok sa bansa na ito. Ang akala nyo makakalusot? Ay, hindi matagal na ito. Dekada ng panahon, talamak ang illegal na bawal na gamot dito sa bansa, mga kababayan. Bago pa dumating ang Pangulong Marcos Jr., nandyan na yan. Gabundok yan. Lalo nung panahon ni Digong. Di ba? Drug lord yan si Michael Yang. Natural, pag drug lord, panay pasok dito ang mga illegal na gamot na yan. Di ba? Ayan. See? So, dahil dito, masasabi ba natin weak ang nakaupo sa Malacanang? No. Kung weak man yan, maganda. Kasi ito ang resulta dahil dyan mga kababayan, ito pa. Ayan, nakita nyo yan? Dito naman mismo sa ating bansa yan. Basahin ko ng bahagya mga kababayan ayan sabi po ng Philippines News Agency 4 hours ago. Di kayo naloka. Drug Enforcement Agency, which is ang PDEA, size sum 13.6 million worth of alam nyo na, an arrested male suspect in a sting operation in Cebu province. Ay sus nako, sabi nga nagko-comment. Sabi guys nung nagko-comment, hindi ko na ipinakita sabi na nagko-comment, galing Davao daw yan. Yan daw ay galing Davao. Ay di kayo naloka. Actually, mayroong nakaraan, nahuli po sa Davao. Hindi ko na po in-upload yun. Mas malaki po yun, mga kababayan. Milyon din yun. Ayan see? Ano sabi? sabi guys talaga ng mga nagkukulit. Maloko din galing daw Davao yan. Ay, grabe, antindi sabi nila, malinis ang Davao. Kung galing Davao yan. Ay, naloka ako. Ang sinabi dito, PDEA size 13.6 million worth of blank in Cebu by bus. Agay, ay kudos naman sa mga PDEA, sa ating mga autoridad. Akala nyo yung mga gawain na ito, nasasanay na itong mga ibang kapwa nating Pilipino na nagbibinta na ng droga. Kasi sanay na sila nung nakaraan. Ang akala nyo kasi nawala yung droga nung nakaraan. Yun ang mali nyo. Hindi nyo alam na nagbibinta ang mga yan na pailalim. May nakikita ba tayo sa social media na ganyang mga kalaking bawal na gamot na nakumpiska? Wala Wala tayong nakikita. Ang nakikita lang natin yung mga user lang yung mga ganyang kalaking mga gabulto na mga na bawal na gamot. Wala tayong nakikitang ganyan. Ngayon lang. Napakarami yan guys. Hininto ko lang mag-upload kasi nire-reject ni YouTube. But anyway, ano po ang kapalagayan yung mga kababayan? See you again on my next upload video. Bye. And babos. God bless Philippines. Salamat mga be sa panonood nyo. Don't forget to like, i-share po natin para ma-inform yung iba na talagang itong Marcos administration nagtatrabaho. Salamat po sa mga buzzer na laging kumukontra sa mga post ko. Sabi nyo fake. Siguro dilat ang mata nyo, nakikita nyo yung sinasabi ko at nakalagay sa screen kung kaninong courtesy yan. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video, okay? Bye and babus. God bless Philippines. Merry Christmas everybody.